Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, my dear brothers and sisters. We all remember very clearly until now the many lockdowns that started in 2020. It is around this time, March actually, when the first lockdown happened. Natatandaan ko po noon, Sabado yun March 14. Kaya kinabukasan, Linggo, sarado na ang mga simbahan. Wala nang misa publicly. Nagmimisa na lang sa private chapel. And then, kasama nung lockdown, dahil marami na ang nagkakasakit, yung quarantine. I remember also that the city of Manila put up the field hospital at the Luneta. And those who got sick of COVID, and since there was no vaccine then, and there were no preventive medicines, those who got sick were brought to the field hospital. And looking back at this experience of quarantine and lockdown, I cannot but help to compare this experience with the experience of the leper in the gospel today. Meron silang pagkakahambing Yung quarantine noong 2020 at yung quarantine ng Ketongin. Ang una ay yung kanilang pagkakasakit. The quarantine is caused by sickness. In the case of the leper, masakit. Masakit yung ang balat mo ay nagbabago, no? Ang balat mo ay nag-iiba ng kulay. Ganon din ang mga tinamaan ng COVID. Hindi makahinga o nahihirapang makahinga, no? Nawawalan ng panglasa, nawawalan ng pangamoy. There is pain connected with the sickness. And secondly, there is humiliation. There's humiliation. In the case of leper, no, as we have heard in the first reading, ang isang ketongin, kapag natiyak na siya'y may ketong, ang sabi sa batas, kinakailangan i-cover niya ang kanyang bibig, katulad nito, at sisigaw siya ng, "Marumi! Marumi! Marumi!" habang siya'y naglalakad. Para bigyan ng babala yung mga tao, lumayo kayo sa akin. Lumayo kayo sa akin. Marumi! Dumarating ang marumi! That is why more than the pain caused by the sickness, the humiliation is more painful. Kasi iniiwasan ka ng tao. Ganon din ang COVID, di ba? Noong 2020, natatandaan ko, meron pa tayong contact tracing Nung nagsimula ng magbukas ang simbahan, may contact tracing. Kukunin ng pangalan mo, kukunin ng address mo, kukunin ng telephone number mo. Anong purpose? Para kapag ikaw ay nagkaroon ng symptoms, halimbawa, inubo ka, ititrace ng simbahan, ng parokya, sino-sino ba yung mga nakatabi nito? Kasi hindi ka pwedeng umupo kahit saan. May mga bilang ang mga upuan. Kung yung number 1 na naupo doon ay nag-report na siya ay nagkaroon ng symptom, kokontakin yung number 2, kokontakin yung number 3, kokontakin yung nasa likod. Pero alam nyo, siguro sa loob ng 1 taon na ginagawa namin ang contact tracing sa Paco, never pa na merong nag-report sa amin, meron na pong symptom. Bakit? Bakit magre-report? Itinatago nga di ba? Sinisikreto nga Walang magsasabi na, hey, COVID ako, positive. Noon,
Ngayon, parang pinagmamalaki pa no? Okay. Pero nung 2020, nakakahiya. I-report ka sa barangay. Yung barangay tatawag ng ambulansya. Kukunin ka sa bahay. At ang mga kapitbahay mo na mga marites ay nakatinging lahat. Dadaling ka sa ospital. May kubli pa ang muka. Kulang nila sabihin nung nagkaroon ng COVID, marumi, marumi. That is why it was very humiliating. And then third, and it's also painful, you get separated from your loved ones. Ang ketongin, ilalabas ng lungsod. Doon kayo sa labas, sama-sama kayo doon may mga ketong. At yung nagkaroon ng COVID, dadalin sa quarantine. Hinihiwalay sa pamilya, hinihiwalay sa mga mahal sa buhay, inilalayo sa community. Yung nagkaroon ng COVID at yung nagkaroon ng ketong, halos pareho ng karanasan. Nagkasakit, inihiwalay, kahiya-hiya. Kaya naman nakakagulat yung ginawa ng ketongin sa Ebanghelyo. Alam niyang hindi siya dapat lumapit sa mga tao. Pero buong tapang siyang sumigaw kay Jesus, Jesus, kung gusto mo, mapapagaling mo ako. Lakas loob niyang pinakiusapan ang Panginoon. At ito naman, anong ginawa ni Jesus? Dahil sa awa niya, inilatag niya ang kanyang kamay. He stretched out his hand and touched the leper. Bawal yun. Kaya nga nagbibigay ng warning Di ba? Para wag kang lumapit. Sapagkat yung makahipo sa may ketong ay ikinukonsider ding marumi. Hawa ka na. Parang COVID. And that is the beauty of the love of Christ. He was not afraid to cross the barrier. He was not afraid to break the law. He was not afraid to touch in order to heal. At pagkatapos nun, nung pinagaling ni Jesus yung ketongin, ibinalik niya ang ketongin sa kanyang pamilya. Go. First, see the priests. And after they have proven that you are healed, go back to your family. Go back to the community. Pero alam nyo, anong nangyari? Sabi dito sa Ebanghelyo, yung tao na pinagbawalan, huwag mong ipagsasabihan, Tumahimik ka lang, Tumahimik kang pumunta sa mga pari, tahimik kang pumunta sa iyong pamilya. Ang nangyari, itong pinagbawalan, lalo pang ikinuwento sa iba. Para din tayo yan, May sasabihin ako sa iyo, pero sekreto lang, Atin-atin lang yan. Okay? Patapos ikaw naman, oo, wala akong pagsasabihan. Atin lang to. Pagkatalikod na nagsabi, kinuwento na sa iba. O kaya habang nagkukwento, tinetext na, oy, kausap ko si ganito, may sinasabi sa aking sekreto. Ganun ang nangyari. At dahil doon, si Jesus ang napalabas ngayon. Sabi dito, he could no longer enter a town openly. Siya ang na-quarantine. Siya yung nagpagaling. Siya ngayon ang na-quarantine. Siya yung ngayong hindi makapasok sa lungsod. Dahil sa ginawa niyang pagpapagaling na ikinuwento naman nung ketongin.
What does it mean for all of us? What this happening in Jesus' life mean for us? It means that our healing, our reconciliation has a price. Has a price. Katunayan, no? Simula pa lang ito sapagkat ang kaligtasan ng tao ay mangyayari sa pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay sa krus. Without the cross, there is no salvation. Without the cross, there is no healing. Without the cross, there is no reconciliation. And Jesus was willing to die on the cross because He wants us to get healed. He wants us to be saved. He wants us to be reconciled with God. Hindi bali na. Hindi bali na. Para sa Panginoon, handa akong yakapin ang kamatayan sa krus upang muli tayong magkasundo para kayo gumaling. Imagine what Jesus did for us. Para siya makapagpagaling, para siya makapagligtas, kinakailangan niyang ialay ang kanyang sarili sa krus. That is why every day we should always be grateful for what Jesus did. In a few days, we will be entering into the season of Lent. Sa Ash Wednesday po, pupunta kayo sa mga simbahan, pupunta kayo dito, papahirang kayo ng abo, no? Pipila kayo, magsisiksikan kayo. Ako, iniisip ko yung mga pipila sa akin, bala ko buong mukha lagyan ko ng abo. Di ba? Hindi lang krus, ang liit-liit ng krus no? O dahil Valentine's Day, baka puso, no? Pero bala ko, no? Depende sa gising ko sa Wednesday, no? Okay. Bahala ko buong mukha no? Pero isipin natin, ano yung ginawa ni Jesus para sa atin? Siya na nagpagaling, siya pa ang sa bandang huli ay nahiwalay. Pero okay lang yon kasi love tayo ni Jesus. He would do anything for us to save us. Lahat po tayo katulad ng ketongin. Lahat tayo makasalanan. Hindi nga lang sinasabi na dapat kapag tayo nagkasala, dapat takban natin ang ating mga bibig at sabihin, marumi! Marumi! Pero ganyan tayong lahat. Kaya naparito si Jesus para tayo linisin. Marumi tayo lahat. Kaya naparito si Jesus para tayo iligtas. Lord, thank you for loving me that much. Amen.